most trusted witness daw itong si Las Cañas. Ayon sa ilan nating mga kababayan. Kasi insider nga ito. Ibig sabihin, ang termino ko naman dito is star witness. Yung bang naroon mismo siya sa event. Nagagawin o ginawa kung ano man yung krimen. Insider. Kumbaga. Kaya kumbaga, talaga yung bawat sasabihin nito, talagang walang kulang. Tulad ng nabanggit ko na rin, talagang detalyado. Pero tingnan natin kung talagang ganito talaga ito katiwa-tiwalang testigo laban sa mga EJK na inirereklamo sa ating dating Pangulong Duterte. Napanood ko ito nung mag-hearing sila sa Senado taong 2017. Tanda ko pa si Lacson pa nga ang nagtanong dito. Sa dalawa ito, si Mutabato, Edgar Mutabato, at saka ito si Arturo Las Cañas. Sabi ni Lacson, bakit ngayon mo lang naisipang lumantad, lumabas? Palang nung pang mayor pala si Duterte, may mga ganyan ng pagpatay sa Davao. Sabi ni si Mutabato, nangangamba ako sa seguridad ng buhay ko sa panahon na yun. Sabi ni Lacson, nangangamba ka? Tapos ngayon kung kailan naging presidente si Pangulong Duterte, saka ka lumantad. At ngayon hindi ka natatakot, saka ka lumantad. Hindi nakaimik si Mutabato. Saka ito nga si Las Cañas. Tapos itong kay BP Sara, yung pala ito ang alam ni Las Cañas, na ito pala ang reyna ng Tokhang nung mayor ito. Hindi rin niya inilalantad, hindi rin niya isinasangkot. Pero kung kailan naging vice president, sa kanya isinangkot. Ang ibig sabihin, pag mayor pala, natatakot sila. Pero kung president o vice president, hindi sila natatakot. Taliwas naman ito. O kung dapat ngang pagtiwalaan mga sinasabi ng testigong katulad ng mga ito. O diba? At dahil dyan, ipapakita ko sa inyo sa umanay mga trusted na mga testigong ito na sila Arturo Las Cañas at si Edgar Mutabato. Panoorin niyo ito, mga Lutski ko. Si Baste or si Mayor Inday? Si Mayor Sara, mabait yan. Wala yan. Kasi nag-aaway yan ng ama. Galit yan. Yan noon, si Sara, noon, nagkagalit yan ni Bato. Kasi, ang daming namamatay, sabi ni Mayor Sara, walang nahuhuli. Sabi ni Mayor Sara, bumaba ka na sa pisto mo. Ang sabi ni Bato naman, hindi pa tapos yung termino ko. Sabi niya, hindi ko tapos. Siyempre, ang dami na mamatay sa Davao, walang nahuhuli. Walang nahuhuli. Walang nahuhuli. Kasi, paano pagkahuli? Yan po ay interview kay Edgar Mutabato. 7 taon nang nakalipas. At dyan maliwanag yung mga posibleng katotohanan sa mga nilad niya. Nakakapagtaka talaga. Taliwas na taliwas. Kung kailan tumataas yung tungkulin, lumalaki yung kapangyarihan, dun sila hindi natakot lumantad at bumaliktad sa mga Duterte. Samantalang nung mayor, sinabi ko nga kanina, nung mayor ang mga Duterte, takot di umano sila para sa kaligtasan ng kanilang buhay. At kung kailan nga lumaki na nga yung posisyon, pag national na yung posisyon, saka sila hindi natakot, saka sila bumaliktad. Pero dyan, isa lang talagang maliwanag na lumalabas na katotohanan.
Kasi, nung national na yung kanilang mga pisto, marami nang nagalit sa kanila, sa mga Duterte. Marami na silang naging kalaban. At di siyempre, samantalang dumami yung kalaban nila, pinipilit na silang pabagsakin. Ang mayor pa lamang, walang mag-aalok ng pera. At sa mga posibleng testigong itong sila Arturo Las Cañas at sila Edgar Motabato. Pero, nung naging national na ang posisyon ni Duterte, may nag-alok na. May kapalit ng pera. Tumistigo lamang, lumantad sa publiko. At ituro si Duterte bilang isang mastermind ng uplantok ng mga AJK sa Davao. Yan ang malinaw na nangyari talaga dito. Sa pamamagitan ng pira, pinagkanulo nila yung Duterte. O ngayon, kung natin sasabihin mga trusted na witness ang mga katulad nito, sa pamamagitan ng pira, bumaliktad sila. Hindi ko naman sinasabi rito na kung totoo ba o hindi yung AJK, pero ibang usapan yun. Isa dun sa mga tao na talagang ang gusto lamang ihulog ang kapwa nila. Unang-una, katulad nga nung ginawa nila sa Cañas kay BP Sara. O diba? Nung mayor pa ito, hindi nila isinama sa reklamo ng 2017. Tapos yung kailan lumaki yung kapangyarihan o yung pisto naging vice president, sa kanya isinangkot. Nito lamang 2024. Sa kanya idinawit sa mga patayan noon yung tinatawag na uplantokan sa Davao. Paano natin sasabihin ng mga trusted at ang mga testigo na ito? At dahil nga tinatawag na insider sila. O sa termino ko nga mga star witness na kumbaga dinaron sa ibin nung ginagawa yung krimen ng isagawa o nung pinaplano. Kaya nga star witness sila. Pero siyempre sila ang tawag nila dyan insider. Okay yun. Pero katulad niya ang pinupunto ko, ang paglabas nila bilang mga testigo, ay hindi mo masasabi na talagang most trusted. Dahil may sangkot na malaking halaga ng pera. Kaya nila ginawa yun. Kaya sila bumaliktad. Hindi yung katotohanan na talagang gusto nilang makuha. Yung katarungan ng mga namatay o pinatay kung mayroon yan. Ang tinatawag na Davao Death Squad ng mga panahon na yun. Yan ang makikita. Di kung talaga namang meron na yung mga ibang sinabi nila ay may katotohanan, hindi imbestigahan. Hindi naman yun nakini-question ko. Na ibig sabihin dahil ba may ganun wala nang taong responsable sa mga patayan na yun. Hindi naman ganun na ibig kong sabihin. Tinututulan lang natin yung masyado nating paniniwala sa mga testigo. Na alam naman natin na pwede naman itong bumaliktad. Ganyan naman ang nangyayari, di ba? Pira at pira lang ang usapan ng pagiging testigo ng dalawang ito. Las Cañas is talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. No? Actually, si Dayanis kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan